Calvinism. Ano ba ang tinatawag na Calvinism? So sa ating pag-aaral, nandito po, no? Siguro nakikita nyo sa background ko. Dito nakasulat na yung tulip. Dito sa bandang, dito, yan. Ito. Sa bandang kanan. Kaliwa po, kaliwa. Yan. So tulip. Yan po ay na-form yung concept niya after Calvin died. Actually, hindi naman siya nag-form ng word na tulip. A tulip is a good name because it speaks of a flower. The tulip flower. And it is an acronym. At naturo na natin yan ilang beses kung anong ibig sabihin ng acronym na yan. Pero yan yung tinatawag na Calvinistic doctrine. At ito ay hindi naman masamang mga aral. Ito ay hindi heresy. Sapagkat ang tinuturo nito ay galing sa Biblia. Yung T, total depravity or total inability. Yung U, unconditional election. L, limited atonement. I, irresistible grace. And P, I, yung perseverance or preservation of the saints. So ito po ay dapat kabisado natin, mga kapatid. Mga brothers and sisters, kabisaduhin natin galing sa puso. Dahil tayo po ay isang church na naniniwala sa tulip. Pero hindi tayo Calvinist. We are not Calvinist in the sense that we are followers of Calvin. So iba yung Calvinism sa follower of Calvin. Okay? Ang Calvinism ay naniniwala ka dyan sa mga turo na yan. Shortcut ng tulip. Lahat ng nakasulat, lahat ng Bible verses, lahat ng konsepto, at lahat na ito limitado lang sa kaligtasan. Hindi po ito kasama ang doktrina ni Calvin tungkol sa church, tungkol sa future things, tungkol kay Mary, tungkol sa maraming bagay na iba, kakaiba. Ang ating pong identity with Calvin ay tungkol lamang sa doktrina ng kaligtasan. Paano ba natin ipapaliwanag paano tayo naligtas? Okay, naintindihan natin? Yun lang ang ating pagkakapareho. So lahat ng Calvinist, iyan ang paniniwala. Naniniwala sila na ang tao ay makasalanan. Hindi lang makasalanan, sobrang lugmok sa kasalanan ang kanyang isip. Kaya kahit anong gawain na pagpapaliwanag ng kapwa-tao, hindi mo makakayang lunukin o hindi mo makakayang pag-isipan na makuha mo yung truth on your own because you are totally depraved. You will always create a mistake. You will always create a narrative na ang kaligtasan mo ay may contribution ka. So pag ang isang tao ay nag-isip na ang kanyang kaligtasan ay dahil sa bautismo, dahil sa na-member siya ng church, dahil siya ay mabuting tao, dahil siya ay matalino, hindi na Calvinism yun. Yun ay Arminianism na. Okay? So that's the difference. Bakit hindi tayo dapat magpatawag na Calvinist? Dati okay lang sa akin yung word na Calvinist. Calvinist ka, Pastor Milon. Sabi ko, hindi na masama yun. Pero ngayon, nakikita ko yung
problema na may mga taong pagka ikaw ay tinatakan ng Calvinist, ayaw na makipag-fellowship, ayaw nang makausap ka man lang. So, ganun sila parang hindi nila matanggap yung konsepto, at dahil doon, they would rather stay away. And we don't want that. We want to be brethren. We want na yung ating pinapaniwalaan, pwede nating pag-usapan at hindi yung itatakwil ka na ng kapatid mo sa Panginoon. Yun ang naramdaman ko sa mga kapatid sa Panginoon, na unfair ang kanilang isip. Kaya ingat tayo. Naniniwala tayo sa Calvinism, pero hindi tayo Calvinist in the sense na follower tayo ni Calvin. Okay? So, any question about that? What is Calvinism? Are you a Calvinist? Paano pag tinanong ka, Calvinist ba yung church nyo? Brother Danny, Calvinist ba ang church na ina-attenan mo? Hindi po, Pastor. Hindi po Calvinist. Sila po ay Biblicist. Iyon po ang kanilang sinasabi. Pero dito, halimbawa dito sa Riyadh, di ba uma-attend ka sa SGBCA? Opo. Tatanungin ka ngayon, Brother Danny, saan ka uma-attend? Sa SGBCA, sasabihin mo, dito sa Riyadh. Calvinist yun ano sagot mo? Sabi ko, hindi. Sovereign grace. Sabi ko, sovereign grace. Sabi kasi, yung pastor ko, tinanong po sa akin, pastor, ganun eh. Ano ba yung dinadalahan mo dyan? Calvinist? Ay ko, hindi po, pastor. Sovereign grace. Magkalink lang yun, sabi nga ng pastor ko. Okay. So, anong kaibahan? Brother Ian, anong kaibahan ng Calvinist tsaka sovereign grace? Magkaiba ba yun o pareho lang yun? Magkaiba po, pastor, yun. Una, yung katulad po ng paliwanag nyo kanina, yung Calvin kasi ay naggawa ng doktrina tungkol sa eleksyon. So, yung mga follower nila, ang tawag sa kanila ay mga Calvinist o Calvinism. Naniniwala tayo sa doktrina, but we are not follower of Calvinist. So, magkaiba po yun. So, we are the sovereign gracer. So, yun po yung stand ko patungkol po. Amen. Okay, so alam na natin sagutin yan, mga ladies and gentlemen, sisters, brothers. Ganyan dapat ang sagot para flakado yung sagot natin. At pagka meron tayong na-enkwentro, what about you? Pwede mong ibalik yung tanong, what about you? Naintindihan mo ba yung Calvinism? Bakit mo naman natanong? Diba? So, bakit mo naman natanong? Interesado ka ba sa subject na yan? Baka gusto mong magkape tayo, mag-usap tayo. At tingnan natin sa Bible kung ano ba ang sinasabi ng Bible tungkol sa Calvinism, sovereign grace, election. Minsan mga kapatid, yung mga ganyang tanong or akusasyon ay actually galing sa Panginoon. Tratuhin natin na galing sa Panginoon, dinadala na yung tao sa iyong harapan, ikaw natutunan mo na yan, i-share mo naman. Diba? It's a God giving you a chance to share, not to debate, not to argue, not to prove that you are superior, but to share. Na meron kang baka maibahagi sa kanya na something new, hindi pa niya narinig. At lalo na yung mga verses. Okay? So that is Calvinism. Calvin actually, kaya ayaw natin, ano ba yung mga dagdag na doktrina ni Calvin na hindi na natin sinusundan? Alam mo ba? Brother Dave, alam mo?
Ang pag-aalam ko po, Pastor, yung doktrina ni Calvin ay isa doon ay yung child baptism. Yan. Ano ba ang ano nun? Pedo baptism, no? Child baptism. So, that's one. Ano pa? Meron ka pa alam? Yun lang po ang alam ko. Okay. So, what about tungkol sa Reformation doctrines? Na siya ay reformed. Kasi ang mga Calvinist, ang isa pa sa mga bansag na inaamin nila, sila ay reformed. So, ano ba yung ibig sabihin ng reformed ka ba? Reformed ba yung church nyo? No. Anong sagot doon? Tama. Oo o hindi. Brother Erwin. Nawala yung camera niyo. Hindi ko kayo makita. Nakalimutan ko na po sarap nung kinain namin kanina. Pero kung hindi pa ako nagkakamali, yung mga reform po, yun po yung nagtuturo na galing pa rin sila sa sa Catholic, na nag-reform sila Protestant. Ayun. Yung parang ang root church pa rin nila is Catholic, or yung kung tama po yung pagkakaalala ko. Tama And then yun. ayun, nung kumbaga, yun ang pinaka-roots nila. Unlike po sa atin, we claim that ang roots natin is from the early churches, yung tinayo ng mga apostles and galing kay Jesus. Yes. Okay. So, yun ang kaibahan. No? Huwag nating aaminin na tayo ay parte ng Reformation. Bago nagkaroon ng Reformation ni Calvin at saka ni Luther, meron ng mga Baptist. Hindi nga lang Baptist ang tawag. We have never been part of Rome. Kasi pag sinabi mong reformer ka, kagaya ni Luther at saka ni Calvin, mga Protestants, na may pinoprotestahan ka. Ang mga Baptist or yung mga ninuno ng mga Baptist ay nagprotesta ba sila? Brother Edmond? Sila ba'y protestante or nagprotesta ba? Meron ba silang ginawang protesta? Walang sound. Ay, hello po, Pastor. Sige. Hindi po actually yung group natin ay pinipersecute eh. Aha. Hindi tayo nagpo-protesta. Mhm. Katulad nga ng sinabi ni Brother Erwin, hindi tayo galing sa Catholic, kaya hindi tayo pwedeng tawagin na Protestant. Yes. Okay. Thank you. So we are not Protestant because we never came out from Rome. Yung nagpo-protesta, ano ba ang objective nila? Ba't sila nagpo-protest? Alam mo ba, Sister Jane Lima? Bakit sila nagprotesta? Ano yung pinoprotesta nila? Narinig mo na ba yan? Yung idea na yun. Wala po. Parang sa ano ko lang po, parang nagpo-protesta sila doon sa, kaya sila, kumbaga humiwalay sila sa Katoliko, nagpo-protesta sila sa ibang mga belief po ng Catholics. Parang ganun po. Pero parang ganun pa rin sila eh. Meron lang silang mga bagay na gustong talikuran na practice ng Catholic. Okay. Sige. Hindi Tama. ko po alam. Tama yun. Tama yung sagot. Oh, Sister Chloe, alam mo ba yung main protest ni Luther? Ano ba yung pinaka matinding protesta niya? Hindi ako po sure, pero parang naalala ko po sa infant baptism po. Yun ba yung kanyang dahilan bakit siya humiwalay sa Catholic Church? Pareho silang infant baptism. Yung Catholics, nagbabaptize ng baby. Nang humiwalay si Luther, hindi yun ang issue niya. Kasi nagbabaptize din siya ng baby.
So ano kaya yung main issue ni Luther na finally ayaw ko na sa Pope, ayaw ko na sa sistemang Catholicism. I-reform na natin, baguhin natin. So, ibig sabihin ng reform, baguhin, hindi alisan o iwanan. No? Baguhin. So ano kaya yung issue ni Luther? Anybody who knows? Yeah, si Ian, alam niya. Indulgence po ata, Pastor, yun? Yes, indulgence. What is indulgence? Yun yung pagka ikaw ay magpipray, ay pagpipray mo pa yung namatay, magbibigay sa'yo ng pera para may pagpray at makaakyat sa langit yung kaluluwa. Hmm. Tapos Tama. meron pa pong isa na yung pong kaligtasan, buhat nung nalaman nila yung kaligtasan, tsaka yung pamumuno ng mga leader nila, umalis po yung sila Martin Luther. Doon po nagsimula at ang Protestant. Kailangan alam natin yan, mga kapatid. And you should know how about this history but in the like the palm of your hands. No? Nung panahon na yon, si Luther ay may pumunta sa Germany. Si Luther ay German. At may pumunta sa Germany, ang pangalan niya ay si Bishop Tetzel. Tandaan niyo yung mga names, ha? Si Bishop Tetzel. Si Bishop Tetzel, kaya siya pinadala ng Pope sa Germany kasi nagre-raise ng funds para sa St. Peter's Basilica. Nagtatayo ng building na malaki yung Pope. Kailangan ng pera. So, ginawa nila, naglagay sila ng mga listahan ng mga kasalanan ng tao. Bawa, adultery, theft, murder, lahat ng mga masasamang ginagawa ng tao. Tapos nilagay nila yan ng presyo. Gusto mo bang mapatawad sa adultery? 10 cents. Gusto mo bang mapatawad sa murder? 5 cents. Gusto mo bang mapatawad sa ano? Ganyan. So, ang tawag doon, indulgences. Hindi yun patawad ng society, kundi patawad yun sa kaluluwa mo, sa kasalanan mo. So, kung ikaw ay nagkasala at nag-indulhensya ka, nagbayad ka ng pera, papanalangin ka ng pare, sa langit, tanggal na yung sa listahan ng utang mo. Yan. So sa langit may listahan daw ng utang. At yan ay pwedeng tanggalin ng pare. Ang nagtatanggal yung pare. Ha? Silang may kapangyarihan. So magpe-pray sila, Panginoon, patawarin mo to, bayad na to. Ayun. Di ba? So magbabayad ka rin sa pare. Ang turo nila, bawat namamatay ay nagpupunta sa purgatorio. Pagka ngayon, sa prayers ng mga buhay pa, kaka-pray mo para sa kanila, pag marami tama na yung prayer mo, nakakaangat-angat yan hanggang sa makaabot na siya, makaalis na siya sa purgatorio, sa langit na. So kung ikaw ay mahal na mahal mo yung mister mong namatay o yung nanay mo o tatay mo, anak mo namatay, mahal na mahal mo yun, pwede ka pa rin gumawa ng pabor sa kanya sa pamamagitan ng pagbabayad. So babayaran mo, no? Misa nga, meron pang isang istorya na wala na po akong pambayad. Father, wala na akong pambayad. So narinig niya yung unga ng baka dun sa, yan o, yung baka mo. Mahal mo ba yung anak mo? Mahal mo ba yung tatay mo? Yung baka yan, pambayad mo. Kinuha yung baka. No? So nawala ng kabuhayan, nawala ng income yung pamilya. Iyak-iyak yung nanay. Kasi namatay na nga yung asawa niya, kinuha pa yung means of livelihood nila. Ganong katindi yung doctrine of purgatory and doctrine of indulgences during that time. At dahil dyan, yan ay prevalent in the whole
Renaissance period, Luther posed an objection because nagbabasa siya ng Bible. Actually, bawal ang Bible. It is in the list of the banned books, no? Demonic books. Ang Biblia ay nakasulat sa books na hindi dapat basahin dahil yan ay sa demonyo. Sipin niyo yun, nakalagay ito sa kanilang listahan. Dahil lahat ng nagbabasa ng Bible ay nagiging heretiko, lumalaban sa Pope. Si Luther, dahil siya ay bishop, dahil siya ay scholar, may access siya. Winarningan siya nung kanyang archbishop. Sabi, basa ka ng basa niya, na ingat ka. Ikaw ay mapano. Ayun, napano nga. So, dahil sa kababasa niya ng Bible, sabi niya, the just shall live by faith. So, yung justification by faith, doon niya nakuha. Sa Habakkuk 4:4 yata yun, na nakalagay, the just shall live by faith. Kaya ibig sabihin, not by works, not by church, not by the prayers of the priest, no? But the just, yung justification, yung pagiging matuwid sa harap ng Diyos, ay by faith. So yun ang issue, yun ang major issue. Kaya nagkaroon ng protesta. Yun ang major protest. Okay? Na tanggalin na natin yung salvation is by works or by payment. Forgiveness of sins is by payment. Tanggalin na natin yan. Gawin na natin yung totoo. Nakalagay sa Biblia na nabinasa ko, by faith. Sola fide. So, isa pa yan, ano? Yung sola fide, nandito naman sa kabila. The 5 sola, nandito. Ito ay tuturo sa Sunday school, sa Sunday. No? Sola fide. So, faith alone. Yan. Yan ang mga issue. Okay? Pero, bakit hindi natin kailangan ng reformation? Ang mga Baptist, yan ang paniniwala bago pa na nagkaroon ng ng Reformation or Protestantism. Yan na yung hinahawakan natin. Galing yan kay Paul eh. Galing yan sa turo ni Apostle Paul. So, tayo ay galing sa mga groups of churches na hinahawakan yung katotohanan na yan. Kaya, sila na ang nakalikod, sila yung napunta sa mali. Ang Catholic Church ay nagdagdag ng doctrine na mali, na sinsay. O gustong ibalik ni Luther sa tama. Kaya nagkaroon ng protestante. Hindi tayo protestante. Okay? So pag sinabing reform, electionist, Calvinist, sovereign gracer, iisa lang ang ano yan, doctrine of salvation. Ngayon, pag sinabing Reformed Church, Reformed Baptist Church, yan ay, nilagay mo na yung word na church, meron ng church practices na unique, sila lang yun, tayo iba. Diba? Yun ang kaibahan. Meron ng pag Sovereign Grace Landmark Baptist Church, kagaya natin, kaiba na tayo kaysa doon sa Reformed Baptist Church or Reformed Church or Calvinistic Church. Pag meron ng word na church, doon na nagkakaroon ng divergence. Pero pag pinag-uusapan lang yung soteriology, what is soteriology? Siguro baka by this time alam na ni Sister Grace yung salitang soteriology. What is soteriology, sis? Alam mo na yan. Kaya mo na yan.
Good afternoon, Pastor. Ano po, kaligtasan po. Yes. Soteriology is the study. Kasi pag may logy, di ba? Pag sinabi na ano ba ang mga may logy? Theology, ano ba? Mga marami. Philology, anthropology. Yan. So, yung mga ganyan, ibig sabihin, merong loginess, nag-aaral ka. The study of. So, pag sinabing soteriology, soteros means salvation. The study of salvation or the doctrine of salvation. Yun, okay? So, yun ang soteriology. Ang soteriology, pag yan ang pinag-usapan, pareho tayo ng Calvinist. Bukod doon, wala na tayong pagkakapareho sa kanila. Okay. So, sovereign gracer, Reformed, Protestant, Evangelicals, born again, ano ba? Sovereign gracer. Yung mga yan, iisa lang yan sa soteriology. Kapatid natin sa Panginoon, ang mga evangelicals, ang mga CCF, ang mga Reform, ang mga sovereign gracer, ang mga Calvinist, ang mga Protestant. Kapatid natin sa Panginoon yan. In the aspect na naniniwala din sila that salvation is by grace alone, through faith alone. Okay? Tindihan natin yan. Magkakapareho tayo tungkol sa kaligtasan. Ano yung hindi natin kapareho? Sister Bernadette, nandiyan ka ba? Andito po, Pastor. Ayun. Ano hindi natin kapareho? Kapareho tayo ng CCF, Reformed, Protestants, Sovereign Gracers, Electionists. Sino yung hindi natin kapareho? Kung anong Pero Christian din. congregation po, Pastor, ang hindi natin kapareho? Hindi, anong pangalan ng churches, yung or types of churches na hindi natin kapareho? Hindi sila pwedeng isama doon sa evangelicals, Protestants, Calvinists, Sovereign Gracers, Electionists. Hindi sila pwedeng isama doon. Kung anong denomination po? Ano po, yung mga Church of Latter-day Saints. Okay. Sino pa? Iglesia. Iglesia, no? Opo, yung mga kay Villanueva, ano nga yun? Jael? GIL ba yun? Opo. Villanueva? Hindi ba sa yung mga yun? Jehovah, yeah, yung mga Jehovah Witness po. Nagkamali ka na Villanueva at saka JW. Ay, opo, yung kay, sa Jehovah's Witness po. Ayan. Mormons at Church Latter-day Saints, pareho lang po yun, Yes, di ba? tama. Okay po. What about Catholics? Catholics, first honor yun sa mga hindi kasali. Yun ang first. Opo. Okay. Bakit? Ba't sila iba? Anong kaiba nila sa atin? They don't believe, first and foremost po, they don't believe that salvation is by grace alone. Yun. Okay. Amen. Thank you. So yun kita niyo yung pagkakahati ng mga relihiyon. Pagka ang salvation o kaligtasan ay kailangan mong kitain, kailangan mong mag-join sa church, kailangan mong manatili hanggang wakas, kailangan mong pagtrabahuhan. Yan ay hindi natin kapareho. Sa atin ay naniniwala tayo yung Reform, yung Electionists, Sovereign Gracers, Protestants, Evangelicals, ang paniniwala niya ay
ang kaligtasan ay libre. Okay? Ang kaligtasan ay hindi mo kaya kitain. Ang kaligtasan ay ibinibigay sa biyaya ng Diyos. At ang kaligtasan ay nalalaman mo hindi sa pamamagitan ng pagme-member, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Yan. Kaya mo alam na ikaw ay ligtas. Dahil sumampalataya ka kay Kristo. Hindi dahil member ka ng BCA. Sa kanila, sa iglesia, sa Catholic, ba't mo alam na pwede kang maligtas? Eh, iglesia ako. Ba't mo alam na ikaw ay pinatawad ng kasalanan? Nung umpisa ako sa pari eh. Nagmumunyon ako. So ang basehan nila ay yung kanilang mga rituals at pagtanib sa church. Tayo hindi ganun. Dati libre. Malinaw? Amen. Now, there is Arminianism. Ano naman yung Arminianism? Arminianism is the doctrine that you use your free will in order to understand and go to Christ. Binigyan ka ng free will ng Diyos. Kaya ikaw ay responsible para ikaw ay maligtas. Nasa sayo yan. Kapag hindi ka ligtas, ikasalanan mo yan dahil hindi mo inintindi. Hindi mo sineryoso. Hindi mo kinusa. Hindi mo inaral mabuti. At ikaw ay hindi mo pinili si Kristo. Kasalanan mo kaya hindi ka ligtas. Ngayon, ang mga Arminians, mga kapatid, o naniniwala sa free will, hindi natin sinasabi na sila ay porket hindi Calvinist, hindi pwedeng maligtas. Hindi ganun ang doctrine natin. Kahit sila hindi Calvinist o hindi sovereign gracer, pwede silang maligtas. Pwedeng ligtas din sila. In what way? Brother Daniel. Ano ang kapareho natin as Calvinist or as sovereign gracers at saka yung anti-sovereign gracers or naniniwala sa whosoever will, ligtas din sila. Tayo, ligtas din. Anong pagkakapareho natin na kahit magka-laban, no? Ang doktrina natin ay pwedeng parehong ligtas. Sa Armenian po, by faith alone, by grace alone din po sa Armenian. Okay. By Christ alone din po. Yun nga lang, yun ang pagkakaparehas po. Ang pagkakaiba is sila yung nag-decide. Ano? Yes. Yun po. Okay. Meron pa ba kayong masabing pagkakaiba? Meron pa? Sino pa may idea? What is the difference? So, once a person trusts in the Lord Jesus Christ as his personal Savior, as his Lord, as the Son of God, as the one who died for your sins, as the one who is your substitute, you're saved. Walang Calvinism doon, walang Arminianism doon. Basic gospel ang pinag-uusapan natin. Pag ang isang tao ay sumampalataya kay Kristo na siya ay ang anak ng Diyos na nagkataong tao,
Pagkatapos siya ay nagdusa, namatay para sa aking mga kasalanan, at nabuhay na muli, at siya ay ang kaisa-isa lamang na tagapagligtas, wala nang iba. At ang aking pananampalataya sa Kanya, yun lamang ang connection ko sa Kanya. At ako ay mayroon ng buhay na walang hanggan. Ligtas yan. Hindi mo kailangan malaman pa yung malalim na doktrina na alam mo ba yung tulip? Hindi. Hindi ka ligtas. Hindi ganon. No? Alam mo ba yung sola fide, yung 5 sola, alam mo? Hindi. Hindi kayo ligtas. Ako, alam mo yan. Kami, alam namin yan. Tinuturo yan sa church namin. Hindi yun ang test. Ang test ay yung pure gospel. Okay? So, sige nga. Isa-isay mo nga ulit, Brother Ian. Ano yung pure gospel na sufficient, na kailangan hawak sa isip ng tao para malaman pareho tayo ng doctrine ng kaligtasan? Ang gospel po, ang tawag po sa gospel ay mabuting balita o good news. So ang tao ay makasalanan at merong namatay sa ating kasalanan, ang Panginoong Hesus bilang isang Diyos ay bumaba mula sa langit at humble himself, namatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran ng ating kasalanan, at pagkatapos ng 3 araw umakyat na magmuli kasama ng Ama. Nabuhay mo na bago umakyat? Opo, nabuhay na magmuli, then umakyat po sa langit. Yan. Okay. At paano ka naliligtas? Naliligtas ang isang tao kapag siya ay sumampalataya doon sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, na yung kanyang kasalanan ay binayaran na. So ang kaligtasan ay hindi nakuha. Nalala ko, Pastor, tuloy yung tanong doon kay yung sa post na nagsabing, sabi si Ron. Yun, dahil siya yung nanampalataya, siya ay naligtas mali. Kaya siya naligtas because someone paid for his sins. Ayan, okay. So, tandaan natin yan, ha? Importante yan. That is not Arminianism. That is not Calvinism. Ngayon, kung napanood niyo yung sinabi ng pastor, actually, tama yung sinasabi niya, kaya lang kulang. Tama yung sinasabi niya. Si Kristo lang ang tagapagligtas, hindi yung pananampalataya mo ang nagliligtas sa'yo. Pero pag sinabi mo, hindi kailangan ng pananampalataya, ay mali. Okay? Si Kristo ang tagapagligtas. Siya ang ground of salvation. The Father is the planner of salvation. The Spirit is the implementer of salvation to your heart. So the triune God has a role to play in the scheme of redemption. Ikaw naman, what is your role in the plan of redemption? Kailangan kumunika kay Kristo. Kasi pag sinabi mo hindi mo kailangan ng connection kay Kristo, di lahat ng tao naligtas nung namatay si Kristo. So, ang turo ng Bible, ang gospel, yun lamang sumampalataya ang ililigtas. Those who are in Christ at kasama doon sa sacrifice, atonement. So kailangan meron ka connection kay Kristo. Pero ang connection na yan, hindi church. It is your faith from your heart. Now, here is where Calvinism and Arminianism differs. Tandaan niyo to. Saan galing yung faith mo? Sa iyo ba o sa Diyos? Galing ba yan sa puso mo? Kaya ka sumampalataya kay Kristo, na-develop mo yan?
na mahal mo si Kristo, na realize, is it a self-realization? Is it a development because you have a soft heart? Or is it something that God placed in your heart? That is the fine question that differs between Calvinism and Arminianism. Hindi mo kailangan masagot yung tanong na yan para maligtas. Hindi mo kailangan yan. Pero kailangan mo yan habang lumalalim ka na kay Kristo. Dapat naiintindihan mo, paano ka ba naligtas? Kasi yung isa papunta sa kayabangan, yung isa papunta sa God and God alone. Okay? So, ang tayo, mga sovereign gracer, ang sagot natin sa tanong na yan, yung puso natin, left to itself, it will never find Christ. Yes. Amen. Yung puso natin will always find how to reject Christ, how to reject truth, and how to satisfy itself with its own answers and with its own conclusions. Yan ang puso ng tao. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Jeremiah 31:3. Ang puso ng tao ay laging nadadaya. Yan. Kaya pagka iniwan tayo sa sarili natin na pag-iisip, na pagmamahal, hindi tayo denied ng Panginoon. Kahit na yung pinakamagaling na evangelista, ang nagtuturo sa iyo paano masave, hindi mo makukuha. Yan ang Calvinism. Yan ang sovereign gracer. Yan ang Reformed doctrine. Yan tayo. Okay? Sa kabilang side, turuan mo. Isolvin mo. Mahabag ka sa kaluluwa niya. Para siya ay maligtas. Dahil may kakayanan siyang maintindihan ng gospel. So, naniniwala yung mga nasa kabila na kung tumutuligsa sa atin, na nasa puso ng tao, ang bawat tao may kakayanan na intindihin ang gospel. Bawat tao may kakayanan na pumili kay Kristo or mag-reject kay Kristo. Sa ating side, ang turo natin, wala tayong pwedeng pagpili kay Kristo na magagawa. Puro rejection kay Kristo ang magagawa ng tao. Lubog sa kasalanan. Yun ang default natin eh. Hindi nga tayo sobrang makakasalanan. Diba sa atin, ang babait. Diba? Pag tinignan mo si brother Erwin, mukhang ang bait-bait. Totoo kayang mabait yan? Sister Chloe, mabait ba talaga yan? Okay. Totoo, confirm. Diba? Mabait na asawa, mabuting asawa. Oh, diba? Pero, kailangan pa rin niya maligtas. Dahil kung hindi siya i-influensyahan ng banal na Espiritu Santo, yung mabait na tao na yan ay pupunta sa impyerno. Oh, ang dahil mababait sa impyerno. Diba? Yan ang doktrina natin. Yung pinakamababait, pinakarelihiyosong mga tao, without Christ, but only relying on their own wicked hearts, they go to hell. So we are at the mercy of God. Yan, di ba? Sabi ng Titus 3:5, according to His mercy, He saved us
kahabagan lang ng Diyos kaya tayo ligtas. So there's nothing in us that can respond positively to the call of the gospel. Okay? So yun lamang ang ating lesson. Nakikita ko yung relos na